Ihinto kaagad ang anumang ginagawa mo bago i-delete ng YouTube ang video na ito. Makinig ng mabuti. Paano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng nalalaman mo tungkol sa kamatayan ay kasinungalingan? Isipin ang isang sinaunang nakatagong teksto na nagsasabing naglalarawan ng eksakto kung ano ang mangyayari sa sandaling huminga ka ng iyong huling hininga. Isang napakalalim na teksto na hindi lamang nagsasalita tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ngunit ginagabayan ka rin nito. Ngunit mayroong isang twist. Makaligtaan kahit isang sandali sa paglalakbay na ito at nanganganib kang matrap magpakailanman. Ngayon, malalaman mo na ang Tibetan Book of the Dead, isang sagradong gabay na isinulat mahigit 1,000 taon na ang nakararaan upang gabayan tayo sa bingit ng pag-iral at bumalik muli. Maaring baguhin ng panunood ng video na ito ang lahat, kung paano ka nabubuhay, kung paano ka namamatay, at kung ano ang iyong pinaniniwalaan tungkol sa buhay mismo. Ngunit alamin ito, kapag nakita mo na ito, wala nang babalikan. Handa ka na bang harapin ang tunay na katotohanan? Pag-isipan ito, sa kabila ng lahat ng ating makabagong teknolohiya, sa kabila ng lahat ng ating pagsulong sa siyensya, isang tanong ang nananatiling mailap gaya ng dati. Ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay? Ang katotohanan ay, hindi tayo mas malapit sa pag-unawa dito kaysa sa mga tao ng sinaunang Tibet. At marahil iyon ang dahilan kung bakit napapanatili ng aklat na ito ang gayong kapangyarihan ngayon. Patuloy, itong kumukuha ng mga imahinasyon sa buong mundo. Naglakas loob itong sagutin ang pinakamalaking tanong sa buhay sa loob ng maraming siglo. Napukaw ng teksto ang interes ng mga monghe, mistiko at maging ng mga siyentipiko. Bakit? Dahil ito ay gumagawa ng isang revolusyonaryong pag-aangkin. Ang kamalayan ay hindi nagtatapos sa pagkamatay ng ating mga katawan, ngunit nagsisimula sa isang paglalakbay sa mga hindi nakikitang kaharian. Ang bawat yugto ay nag-aalok ng malalim na mga posibilidad para sa pagpapalaya o muling pagsilang. Ngunit narito kung saan mas nagiging kakaiba ang mga bagay. Ang mga sinaunang paglalarawang ito ay tumutugma sa mga modernong salaysay ng mga karanasang malapit ng mamatay. Ang mga taong bumalik mula sa klinikal na kamatayan ay madalas na naguulat na nakakita sila ng isang makinang na liwanag, nakatagpo ng mga espiritual na nilalang at nakakaramdam ng malalim na kapayapaan. Maaring ito ay talagang isang pagkakataon o nasusulyapan natin ang mismong istruktura ng kamalayan. Isipin ang nakagigimbal na mga paghahayag. Paano kung ang mga turong ito ay makapagbibigay ng mga pananaw sa ating isipan, sa ating kamalayan at sa kakanyahan ng kung sino tayo? Paano kung ang pag-aaral ng sinaunang tekstong ito ay makatutulong sa atin na maunawaan ang realidad na ating kinabubuhayan at ang ating pangunawa dito sa mga paraang hindi natin naisip na posible? Nakakabigla ang potensyal dito. Pinagsasama nito ang sinaunang espiritual na karunungan sa pinakabagong mga pananaw sa kamalayan. Ngunit narito ang catch. Ang tunay na kapangyarihan ng Tibetan Book of the Dead ay nakasalalay hindi lamang sa paglalarawan nito sa kamatayan, kundi sa kung ano ang maituturo nito sa atin tungkol sa buhay. Sa pamamagitan ng paghamon sa atin na harapin ang kamatayan at kilalanin na ang lahat ay hindi permanente. Hinihimok tayo nito na mamuhay ng may layunin, kalinawan at pakikiramay, mga katangiang hindi lubos na nauunawaan ng karamihan sa atin. Ito ay hindi lamang isang gabay para sa mga naghihingalo, ito ay isang wake-up call para sa mga nabubuhay. Kapag narinig mo ito, maaaring magkahalong panga at takot ang iyong nararamdaman.
Ito ang tiyak na reaksyon na inilaan nitong pukawin. Kaya't inaanyayahan kita na panatilihing bukas ang isipan habang tayo ay mas malalim. Upang tunay na maunawaan ang sinaunang karunungan na ito, dapat nating tuklasin ang mga pinagmulan nito at ang pangitain na Panginoon na nagdala nito sa mundo. Handa ka na bang makilala ang hindi pangkaraniwang figura sa likod ng sagradong kaalamang ito? Magsimula tayo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Tibetan Book of the Dead ay hindi lang para sa mga namamatay? Paano kung ito ay isang roadmap para sa bawat taong naghahangad na mag-navigate sa malalim na mga pagbabago sa buhay? Sa gitna ng pambihirang pagtuturong ito ay ang konsepto ng bardo sa Tibetan Buddhism. Ang bardo ay hindi lamang isang estado sa pagitan ng kamatayan at muling pagsilang. Ito ay anumang transitional na yugto sa buhay kung saan natutunaw ang pamilyar at isang pinto ang nagbubukas sa malalim na pagbabago. Ilang beses sa iyong buhay, nadama mong nasuspinde sa pagitan ng kung ano ang nakaraan at kung ano ang mangyayari pa. Ang mga sandaling ito ng kawalan ng katiyakan, panahon ng pagbabago at potensyal, lahat sila ay mga bardo. At ito ay kung saan ang Tibetan Book of the Dead na kilala rin bilang ang Bardo Thodol ay naghuhukay sa kailaliman. Ibinubunyag nito hindi lamang isa, ngunit 3 pangunahing bardos. Bawat isa sa mga yugtong ito ay kumakatawan sa isang mahalagang yugto ng kamalayan. Bawat isa ay nagdadala ng mga natatanging hamon at pagkakataon para sa paglago. Handa ka na ba talagang handa na tuklasin ang mga nakatagong lupaing ito? Una, pumasok tayo sa unang bardo, ang sandali ng kamatayan mismo. Ngunit huwag isipin na ito ay isang wakas. Sa halip, isipin ang isang nakabubulag na kislap ng dalisay na kamalayan, isang sandali ng ganap na kalinawan kung saan ang pinakamalalim na katotohanan ng pag-iral ay nahayag. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang bardo, ang bardo ng mga pangitain. Isipin ang iyong sarili na napapalibutan ng mga nakamamanghang aparisyon na parehong mapayapa at nakakatakot, isang banal na sayaw ng liwanag at anyo na umiikot sa paligid mo. Ngunit narito ang catch, ang mga pangitain na ito ay hindi mga panlabas na puwersa. Babalik tayo doon. Sa wakas, pumasok tayo sa ikatlong bardo, ang threshold ng muling pagsilang. Isipin ang iyong kamalayan na hiwalay sa katawan, nakatayo sa bingit ng isang bagong buhay kung saan ang bawat pag-iisip, bawat pagnanais ay hinuhubog ang katotohanan ng iyong susunod na pagkakatawang tao. At dito ang Tibetan Book of the Dead ay nag-aalok ng isang revolusyonaryong katotohanan. Hindi mo kailangang maghintay hanggang kamatayan upang maranasan ang mga estadong ito. Ang bawat araw ng iyong buhay ay naglalaman ng mga pagbabagong ito, at bawat isa ay isang pagkakataon para sa espiritual na paggising. Ang pakiramdam ng disorientation kapag nahuli ka sa pagitan ng panaginip at pagpupuyat, iyan ay isang maliit na sandali ng kamatayan. Yaong mga pambihirang sandali ng kalinawan kapag ikaw ay ganap na nasisipsip sa paglikha ng isang bagay, kapag ang oras ay natunaw, iyan ang hangganan sa bardo ng mga pangitain. At sa tuwing haharap ka sa isang desisyon na nagbabago sa buhay at tumitimbang ng iba't ibang landas, nararanasan mo ang iyong personal na bardo ng muling pagsilang. Ngayong nasa tuktok na tayo ng sinaunang karunungan na ito, handa na tayong magsaliksik ng mas malalim. Ano nga ba ang nangyayari sa napakahalagang sandali na iyon kapag ang buhay ay nawala? Ihanda ang iyong sarili dahil papasok na tayo sa puso ng unang bardo, ang sandali ng kamatayan kung kailan naghihintay ang pinakahuling pagkakataon para sa paglaya. Isipin ang iyong sarili na nakatayo sa gilid ng lahat ng iyong nalaman.
Sa harap mo ay isang liwanag, napakaliwanag, napakalawak na tila hawak nito ang mga lihim ng pag-iral mismo. Sa likod mo ay umalingaw-ngaw ang mga dayandang ng iyong nakaraang buhay. Ito ang sandali ng kamatayan, ang lugar kung saan nagtatagpo ang karunungan ng Tibet at ang pinakabagong malapit kamatayang pananaliksik. Handa ka na bang matuklasan kung ano ang nasa kabila ng nakakasilaw na threshold na ito sa pambihirang instant na ito? Itinuro sa atin ng Tibetan Buddhism na ang kamatayan ay hindi lamang isang medical na kaganapan. Ito ay isang sagradong gateway, isang banal na threshold na humahantong sa pagpapalaya o muling pagsilang. Isipin ang sandali kapag ang iyong huling hininga ay huminto. Ang iyong tibok ng puso ay huminto. Ang iyong pisikal na mga pandama ay huminto. At gayon pa man ang iyong kamalayan na napalaya mula sa mga gapos ng bagay ay mas buhay kaysa dati. Ito, ang gateway sa hindi maisip na mga posibilidad. Tinatawag ito ng mga sinaunang teksto na ang malinaw na liwanag, isang nakasisilaw na maliwanag na ningning na nagniningning tulad ng pinakadalisay na diwa ng espiritu mismo. Ang liwanag na ito itinuturo ng karunungan ng Tibet ay hindi isang ilusyon. Ilusyon o nakakaaliw na guni-guni. Hindi. Ito ang pinakatotoong katotohanan. Ang tunay na katangian ng lahat ng bagay na iyong nalaman. Sa sandaling ito, binibigyan ka ng pambihirang pagkakataon na makita ang universo kung ano talaga ito, nang walang mga filter ng pang-araw-araw na buhay. At narito ang bagay, kung makikilala mo ang liwanag na ito bilang iyong sariling tunay na kakanyahan, bilang iyong sariling kamalayan, sinira mo ang ikot ng buhay at kamatayan at maabot ang isang estado ng ganap na kalayaan na higit sa anumang maiisip natin. Ngunit ang sandaling ito ay panandalian bilang ito ay makapangyarihan. Ang karanasan ng malinaw na liwanag ay kadalasang tumatagal lamang ng isang saglit bago ito kumupas at para sa marami, ang pagkakataong ito ay nawawala na parang panaginip pagkagising. Ang mga hindi handa na hindi nalilinang ang kamalayan na ito sa buhay ay maaaring mahanap ang liwanag na napakalaki kahit na nakakatakot. Sa halip na kilalanin ito bilang kanilang sariling kalikasan, kinikilala nila ito bilang isang panlabas, hindi kilalang puwersa. At sa takot na ito, ang pag-urong ay nagsisimula ang kamalayan ay mas malalim na inilabas sa mga kaharian ng mga bardos, malayo sa kaliwanagan, patungo sa muling pagsilang. Isaalang-alang ang mga nakatagong katotohanan ng turong ito. Iminumungkahi nito na sa katapusan ng buhay, sa huling sandali na iyon, ang isa ay bibigyan ng isang huling pagkakataon upang makamit ang kaliwanagan. Isang pagkakataon na marahil ay mas malakas kaysa sa anumang sandali sa buhay. Ito ang pinakahuling pagsubok ng kamalayan. Isa na kahit na ang pinaka-advanced na mga spiritual practitioner ay nagsasanay sa kanilang buong buhay na harapin. Paano kung ito ay isang bagay na maaari mo ring paghandaan? Paano kung ang huling sandali ng iyong buhay ay hindi kailangang markahan ng takot o pagkalito, kundi ng kalinawan at pagpapalaya? Dito nakasalalay ang hindi kapani-paniwalang katotohanan na inihayag ng Bardo Todol. Ang pagkakataong ito ay hindi nakalaan lamang para sa kamatayan. Itinuro ng mga gurong Tibetan na kahit sa buhay, sa pamamagitan ng malalim na pagmumuni-muni at espiritual na pagsasanay, maaring masilip ng isang tao ang malinaw na liwanag. Ang mga pambihirang sandali ng transcendence na ito ay parang mga sesyon ng pagsasanay na naghahanda sa atin na harapin ang pinakahuling sandali ng katotohanan ng may lakas at kamalayan. Kaya paano ka maghahanda para sa isang napakahalagang sandali sa buhay? Sa pamamagitan ng pag-iisip, pagmumuni-muni at espiritual na pagsasanay, sinimulan mong sanayin ang iyong isip upang makilala ang malinaw na liwanag. Para sa kadahilanang ito,
Ang mga practitioner ng Tibetan Buddhism ay naglalaan ng mga taon kahit ang kanilang buong buhay sa pagmaster ng sining ng kamalayan. Kapag mas nililinang mo ang kasanayang ito, mas handa kang makita ang malinaw na liwanag na tunay na nasa huling sandali na iyon. Isipin ito. Naghahanda ka hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi bilang bahagi ng isang makapangyarihang paglalakbay tungo sa banal na kalayaan. Para sa marami gayon paman, ang paglalakbay ay hindi nagtatapos sa malinaw na liwanag. Para sa mga hindi pa handang ganap na makilala ito, ang paglalakbay ay nagpapatuloy sa mga larangan ng matindi at matingkad na karanasan. At dito nagsisimula ang mga pagpapakita ng isip sa mga surreal na anyo, mapayapa o nakakatakot, na sumasalamin sa ating pinakamalalim na takot, kalakip at pagnanasa. Isipin na nalampasan mo na ang liwanag, nakapasok ng mas malalim sa hindi alam, at ngayon ay nakatayo ka sa tila isang banal na teatro. Nakapaligid sa iyo ang mga nagniningning na figura ng napakagandang kagandahan at nakakatakot na mga halimaw ng hindi maarok na kapangyarihan. Ngunit narito ang susi. Ang mga nilalang na ito ay hindi mga panlabas na puwersa. Sila ay mga projeksyon ng iyong sariling isip. Sila ay mga salamin ng bawat nakatagong takot, bawat lihim na pananabik, bawat hindi gumaling na sugat. Ito ang pangalawang bardo, ang bardo ng mga pangitain. Isang paglalakbay sa pinakamalalim na layer ng iyong subconscious. Napakatindi at napakalawak na nahihigitan nito ang anumang naranasan mo noon. Handa ka na bang harapin ang katotohanan tungkol sa iyong sarili sa yugtong ito? Ang isip ay nakatagpo ng mapayapa at galit na mga figura, mga pagpapakita ng pinakaloob na diwa ng kung ano ang iyong dinadala sa loob. Ang bardo ng mga pangitain ay hindi basta-basta humaharap sa iyo sa makalangit o malaimpyernong mga pagpapakita. Ito ay nagpapakita sa iyo ng mga nakatagong sukat ng iyong sarili. Ang bawat mapayapang Diyos ay sumasalamin sa iyong pinakamataas, pinakanaliwanagan ng mga katangian, habang ang bawat galit na Diyos ay naglalaman ng mga bahagi ng iyong pag-iisip na iyong kinatatakutan, pinigilan o tinanggihan. Ang bawat figura, bawat Diyos, bawat demonyo ay isang salamin na nagtatanong lamang sa iyo ng isang katanungan. Makikilala mo ba ang mga aparisyon na ito bilang mga bahagi ng iyong sariling kaluluwa? O ikaw ba ay umatras sa takot? Magsimula tayo sa mapayapang mga pangitain. Isipin na napapaligiran ka ng mga makinang na nilalang na nagpapakita ng habag, karunungan at walang hanggan na kapayapaan. Marahil ang Buddha of Infinite Light, ang sagisag ng dalisay na kamalayan, ay lumilitaw sa iyo, o isang kristal malinaw na presensya na sumasalamin sa hindi pa nagagamit na potensyal ng iyong isip. Ang kanilang presensya ay hindi lamang banayad, ito ay malalim na nagbabago, pinupuno ka ng pagkamangha at pagtataka. Ngunit naroon ang hamon, makikilala mo ba na ang mga makinang na figurang ito ay hindi umiiral sa labas mo, ngunit ang pinakadalisay na pagmuni-muni ng iyong sariling espiritual na kalikasan? Kung magagawa mo iyan, dito magtatapos ang iyong paglalakbay sa pagpapalaya. Ngunit para sa marami, ang pagtatagpo na ito ay masyadong malakas, masyadong maliwanag, masyadong marami. Ang hindi handa na pag-iisip ay umuurong, hindi makayanan, ang sarili nitong kinang, at sa pag-urong na ito, nagbabago ang paningin. Ang liwanag ay nagsimulang kumikislap, ang mapayapang mga mukha ay nabaluktot, at ngayon ay lumilitaw ang galit na mga Diyos. Ang mga ngiting nilalang na may nag-aalab na mga mata at walang pigil na kapangyarihan ay umiikot sa iyo, ngunit sila rin ay hindi mga kaaway. Ang mga ito ay ang sagisag ng iyong pinigilan na mga damdamin, galit,
takot, inggit, kasakiman, kalakip. Kahit na ang pinakamataas, pinakanakakatakot na demonyo na may maraming braso at nagniningas na titig ay dumating hindi para parusahan, kundi para pilitin kang tingnan ang hindi mo gustong tingnan. Kaya mo bang harapin ang mga puwersang ito nang walang takot? Ang layunin ng yugtong ito ay hindi paghatol, hindi parusa, hindi isang pagsubok sa relihiyon. Ito ay isang paanyaya, isang hamon na makita ang katotohanan ng iyong sariling isip sa kabuuan nito. Ang Tibetan Book of the Dead ay nagtuturo. Ang mga mapayapa at galit na mga Diyos ay parang mga anino na itinapon ng iyong sariling kamalayan. Pinalalakas nila kung ano ang nabubuhay sa loob mo at ipinapakita sa iyo sa isang radikal na paraan kung ano ang humubog sa iyong buhay. Ang iyong tugon sa kanila ay hindi lamang tumutukoy sa iyong paglalakbay sa bardo, ngunit nagpapakita ng lalim ng iyong sariling kaalaman. Ang mga attachment, takot, at hindi natutupad na mga pagnanasa na nasa loob mo ay lumalabas sa bardo na ito sa paraang hindi na maaaring balewalain. Ito ay isang walang humpay na paghaharap sa sarili na nag-aalok ng isang pambihirang pagkakataon. Ang posibilidad ng pagtagumpayan ang karmik na bagahe ng isang buhay sa kondisyon na lapitan mo ito ng may kamalayan. Ngunit bakit ito mahalaga? Ngayon, sa gitna ng buhay, dahil ang lumalabas sa iyo sa ikalawang bardo ay walang iba kundi isang refleksyon ng kung ano ang dala mo na sa loob mo ngayon. Ang mga pangitaing ito ay hindi lamang mga aparisyon ng namatay. Ang mga ito ay mga pagpapahayag ng mga saikiko na puwersa na nakaka-impluwensya na sa iyong mga iniisip, iyong mga desisyon at iyong pag-uugali. Ang parehong takot, ang parehong galit, ang parehong pakikiramay, ang parehong panloob na kapayapaan sila ay nabubuhay na sa loob mo ngayon. At sila mismo ang mga puwersang makakatagpo mo sa bardo ng mga pangitain. Hinahamon ka ng pangalawang bardo. Harapin ang mga puwersang ito ngayon habang may pagkakataon ka pang magbago. Ano ang mangyayari kung sisimulan mong tingnan ang bawat takot, bawat panloob na labanan, bawat matinding pagnanasa bilang isang Diyos? Isang simbolikong puwersa na dumating upang magturo sa iyo ng isang bagay. Para ipakita sa iyo kung ano ang kailangan pang baguhin. Kinilala ng psychologist na si Carl Gustav Jung ang mga kapansin-pansing pagkakatulad sa pagitan ng Tibetan Book of the Dead at ng psyche ng tao. Para sa kanya, ang mga Diyos at mga demonyo ay hindi mga panlabas na nilalang, ngunit mga archetypes, mga universal na pattern ng kolektibong walang malay. Ang mga figure na ito, isinulat niya, ay mga pagpapakita ng ating sariling panloob na mundo, makapangyarihan at hindi maiiwasan hanggat hindi natin sila kinikilala kung ano sila, mga bahagi ng ating sarili. Binabago ng realization na ito ang lahat. Ipinapakita nito na nabubuhay na tayo sa mga puwersang ito, alaman natin sila o hindi. Ang mga ito ay hindi lamang mga pangitain ng kabilang buhay, ngunit mga aspeto ng ating pang-araw-araw na kamalayan. At naghihintay na lamang silang makilala at maisama. Ang ikalawang bardo ay hindi isang paglalakbay sa isang dayuhang lupain. Ito ay isang salamin na nagpapakita ng kaloob-looban. Ang tanong ay, maaari mo bang tingnan kahit ang pinakamadilim na aspeto ng iyong sarili ng may habag? Kaya mo bang harapin ang iyong galit, ang iyong takot, ang iyong mga insecurities nang hindi pinapayagan silang kontrolin ka? Sapagkat dito, nakasalalay ang landas tungo sa pagpapalaya. Ang pagkilala na ang lahat ng mga pangitaing ito ay walang iba kundi mga pagpapakita ng iyong sariling isip. Ang mga ito ay mga pagmuni-muni ng iyong pagkatao, mga pagpapakita ng hindi nalutas na mga panloob na estado. Ngunit narito rin ang isang babala.
para sa mga hindi kumikilala sa mga pagpapakitang ito bilang kanilang sariling mga pagpapakita, ang karanasan ay nagiging pagpapahirap. Ang walang malay na isip ay nalulula. Pinagkakaguluhan nito ang sarili nitong mga panloob na nilikha sa mga panlabas na banta at nananatiling nakulong sa mga ito. Malinaw ang pagtuturo. Ang nangyayari sa ikalawang bardo ay nangyayari rin dito sa buhay. Kung mas sinasadya mong harapin ang iyong mga panloob na kapangyarihan ngayon, mas magiging malaya ka sa ngayon at sa sandali ng paglipat para kang nakulong sa sarili mong bangungot. At dito mismo magsisimula ang tunay na gravity ng paglalakbay. Ang mga hindi nakikilala ang mga projeksyon sa ikalawang bardo bilang mga pagpapakita ng kanilang sariling isip ay nanganganib na dumulas ng mas malalim sa takot, ilusyon at walang katapusang mga siklo ng muling pagsilang. Ang mga pangitaing ito ay hindi mga panlabas na puwersa. Ang mga ito ang salamin ng iyong pinakaloob na kalagayan, ang iyong mga sugat na hindi gumaling at pinipigilan na mga pagnanasa. Ang pangalawang bardo ay hindi parusa, ngunit paghahayag. Nagtataglay ito ng banal na salamin sa iyo, hilaw, matindi at walang barnisan. Ito ay isang paanyaya na pagnilayan at yakapin ang bawat bahagi ng iyong kaluluwa. Gayunpaman, kung aalis ka dahil sa takot, mawawala ang pagkakataong ito. At kaya pumasok ka sa ikatlong bardo, ang bardo ng muling pagsilang. Isipin ang paganod sa isang walang anyo, walang katapusang dagat, tapos na ang buhay na alam mo. Ngunit isang hindi nakikita, hindi mapaglabanan na puwersa ang humihila sa iyo pasulong. Sa ganitong estado, ang iyong isip ay ganap na nakalantad. Bawat kaisipan, bawat damdamin, bawat karmic na imprint ay may kahalagahan na ngayon. Hindi ka na tinukoy ng iyong katawan o panlabas na mga tungkulin, ikaw ay dalisay na kamalayan at ang kamalayang ito ay nagsisimulang hubugin ang iyong susunod na pag-iral. Dito, sa bardo ng muling pagsilang, bawat hindi nalutas na pagnanasa, bawat takot, bawat sinasadya o walang malay na salpok ay nagiging isang malikhaing puwersa. Ito ay hindi isang passive drifting, ngunit isang aktibo, matinding proseso ng self-creation. Pareho kayong architect at canvas. Lahat ng nagawa mo, naisip at naramdaman kung ano ang hindi mo pinansin o pinigilan ay nagsisimula ng mahubog. Mula sa panloob na tanawing ito lumalabas ang iyong bagong katotohanan. Isipin na napapalibutan ka ng ipo-ipo ng mga pangitain, mukha, landscape, buong mundo. Ang bawat isa sa mga pangitaing ito ay isang posibleng landas, isang posibleng muling pagsilang. At wala sa kanila ang hindi sinasadya. Kung ang iyong isip ay naglinang ng kabaitan, pakikiramay at karunungan, dadalhin ka ng maliwanag na mga pangitain sa isang buhay na puno ng mga posibilidad. Ngunit kung nangingibabaw sa loob mo ang takot, galit o attachment, ang mga pangitain ay magkakaroon ng mas madidilim at mabagyong anyo. Ang mga puwersa ng karma ay humawak at humihila sa iyo, sa kung saan ang iyong kaloob-looban na estado ay pinakamalakas na tumutunog, mahalagang maunawaan. Hindi ito pagsubok na ipinataw sa iyo mula sa labas. Ito ay hindi isang paghatol ng isang dayuhan na kapangyarihan. Ang bardo na ito ay salamin ng iyong isip, iyong mga aksyon, iyong mga intensyon, at iyong mga hangarin. Ang iyong isip ay kumikilos na ngayon bilang isang kumpas. At ang kompas na ito ay automatikong nakahanay sa mundo kung saan ka nakakatugon sa pinakamalalim. Isang vortex ng mga alaala, emosyon at mga pattern ng pag-iisip ang umiikot sa iyo na hindi maiiwasang humuhubog sa iyong susunod na katotohanan. Ang proseso ng muling pagsilang ay hindi nagsisimula sa isang punto. Ito ay nagsisimula dito mismo
Sa kaibuturan nitong bardo, napagdesisyunan kung aling kabanata ang susunod na isusulat ng iyong kaluluwa. Matatagpuan mo ba ang kalmado sa gitna ng kalinawan? Ang sentro pa rin na humahantong sa iyo tungo sa pagpapalaya? O ikaw ba ay tinatangay ng sarili mong hindi nalutas na karma na nakatali sa isa pang siklo ng kapanganakan at kamatayan? Pag-isipan ito. Ang mga pangitain na nakatagpo mo sa bardo ng muling pagsilang ay hindi lamang malayong mga imahe o ilusyon. Ang mga ito ay mga portal, mga gateway sa mga mundo na sumasalamin sa lakas ng iyong espiritu. Ang bawat isa sa mga pangitain na ito ay sumasalamin sa tindi ng mga emosyong dala mo sa buhay. Hindi nalutas na mga takot, hindi nalutas na mga kalakip, at mga lihim na pananabik. Para kang naglalakbay sa isang cinematic sequence ng iyong mga panloob na landscape, bawat larawan ay isang posibleng hinaharap na isinilang ng iyong karmic legacy. Nasa puso ng bawat pangitain ang isang mahalagang tanong, dadaan ka ba na hinila ng mga lumang pattern o huminto para mapansin ang landas na inihayag sa iyo? Hinarap ka ng ikatlong bardo ng isang malalim, minsan hindi komportable na katotohanan. Hindi mo sinasadyang piliin ang iyong susunod na buhay sa paraan ng pagpili mo ng isang pares ng sapatos. Ito ang iyong naipon na karma. Bawat aksyon, bawat pag-iisip, bawat intensyon na kumikilos tulad ng isang di nakikitang puwersa ng grabidad na humihila sa iyo sa pag-iral na pinakamalapit na tumutugma sa dalas ng iyong kaluluwa. Ngunit kahit na mawalan ng kontrol ang iyong malay-tao, ang isang pangwakas na kislap ng pagpili ay nananatili. Kung maaari mong mapanatili ang kalinawan at panloob na kalmado, kung kinikilala mo na ang bawat pangitain ay produkto ng iyong sariling isip, kung gayon maaari mong masira ang paghila. Hindi tinitingnan ng Tibetan Buddhism ang prosesong ito bilang paniniwala lamang sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa halip, ito ay isang agarang paalala, lahat ng ginagawa mo ngayon ay mahalaga. Ang bawat aksyon sa kasalukuyang sandali ay hindi lamang humuhubog sa iyong kasalukuyang buhay, naaapektuhan nito ang hindi mabilang na pag-iral sa hinaharap. Paano kung ang bawat mabuting gawa, bawat sandali ng tunay na pag-iisip ay hindi lamang nagpapalakas sa iyong kasalukuyang sarili, ngunit nagtatakda din ng landas para sa lahat ng iyong hinaharap na buhay? Pinipilit tayo ng ikatlong bardo na harapin ang isang hindi maikakaila na katotohanan. Tayo ang mga tagalikha ng ating sariling landas. Bawat desisyon na ginagawa natin ngayon ay hinahabi ang sarili sa huwaran ng ating walang hanggang paglalakbay. Ngunit nananatili ang isang mahalagang tanong. Kung ikaw ay nakulong sa mga pattern ng takot, galit o attachment, paano mo mapapalaya ang iyong sarili? Sinasagot ito ng Tibetan Buddhism ng may kalinawan, sa pamamagitan ng mindfulness meditation, sa pamamagitan ng malalim, mulat na pamumuhay, maaari mong baguhin ang mga enerhiyang nagtutulak sa iyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mabuti o pag-iwas sa masama. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong sariling isip, pagkilala sa mga ugat ng iyong sariling mga impulses at pagtugon sa kanila ng may kalinawan at habag. Kung mas sinasadya mong lumapit sa iyong mga iniisip at kilos, mas maliit ang posibilidad na ikaw ay tangayin ng magulong agos ng bardo ng muling pagsilang. Dahil pagdating ng oras, mahalaga ang bawat sandali ng buhay na kamalayan. Itinuturo sa atin ng bardo of rebirth na ang karma ay hindi parusa o gantimpala. Ito ay isang universal na prinsipyo, ang natural na feedback kung sino tayo. Ito ang salamin ng ating isipan na nakaharap sa tela ng katotohanan mismo. Sa ganitong diwa,
ang bawat sandali ng pag-iisip sa buhay ay isang hakbang tungo sa pagpapalaya. Kaya't nasa iyo na, magsisimula ka bang linisin ang iyong isipan ngayon upang bukas na nakaharap sa mga pintuan sa pagitan ng mga mundo, maaari kang dumaan ng may dignidad, mahinahon at panloob na kalayaan. Isang hakbang tungo sa paglaya, isang landas sa paggabay sa sarili tungo sa kinabukasan ng karunungan at kalinawan. Ibinunyag ng ikatlong bardo ang pinakahuling aral. Ang kapangyarihan ng isip na lumikha ng realidad ay hindi limitado sa buhay o kamatayan. Ito ay nagbubukas sa bawat sandali, bawat segundo na hinuhubog ng bawat pagpili na ating gagawin. Habang iniisip mo ang mga ideyang ito, tanungin ang iyong sarili, gaano karami sa iyong kasalukuyang buhay ang nahuhubog ng walang malay na mga pattern, gaano ka kadalas kumikilos dahil sa takot, ugali o udyok sa halip na pag-iisip at malayang kalooban. Ang bardo ng muling pagsilang ay nagpapaalala sa atin na sa huli, ang bawat sandali ay isang pagkakataon na maimpluwensyahan ang kapalaran ng ating kaluluwa. At narito ang nag-aalab na tanong. Kung maaari mong baguhin ang takbo ng iyong susunod na buhay ngayon, ano ang pipiliin mo? At paano mo sisimulan sa sandaling ito upang simulan ang pagbabagong iyon? Isipin ang paghahanda para sa kamatayan, hindi bilang isang kakilakilabot na wakas, ngunit bilang ang pinakamahalaga at sagradong paglalakbay na gagawin mo. Isang malalim na pagkakataon para sa pagbabago. Ito ay hindi lamang isang patula na ideya, ngunit isang sentral na prinsipyo ng Tibetan Buddhism. Dito ang buhay ay tinitingnan bilang isang lugar ng pagsasanay kung saan ang bawat pag-iisip, bawat aksyon at bawat paghinga ay naghahanda sa iyo para sa huling pagbabagong ito. Paano? Kung matututunan mong inavigate ang kamatayan na may parehong pag-iisip, kasanayan at kalinawan gaya ng ginawa mo sa buhay? Paano kung ang bawat sandali ng pag-iisip ay isang tahimik na pagsasanay para sa pinakadakilang pakikipagsapalaran ng iyong kaluluwa? Ang Tibetan Buddhism ay nag-aalok ng mga konkretong kasangkapan para dito, mga kasanayang idinisenyo hindi lamang para sa mga namamatay, kundi pati na rin para sa mga nabubuhay. Tinutulungan nila tayong magkaroon ng kalinawan, linangin ang kawalang takot at magkaroon ng habag upang harapin ang hindi alam ng may bukas na puso. Isa sa mga makapangyarihang gawaing ito ay ang tinatawag na paglilipat ng kamalayan, sa Tibetan, Phowa. Isipin na sa sandali ng kamatayan, itinuturo mo ang iyong isip tulad ng isang nagniningning na palaso ng direkta patungo sa liwanag ng kaliwanagan. Hindi ito tungkol sa pagkapit sa buhay o takot sa kamatayan. Ito ay tungkol sa sinasadya at malayang pag-akay sa iyong kamalayan sa kabila ng mundong ito na may dignidad, may kapayapaan sa loob, na may pananaw. Ang napakalumang pamamaraan na ito kaya ang susi sa kapayapaan at tunay na kalayaan, anuman ang buhay, at narito kung saan. Ito nagiging praktikal, simulan ang bawat araw sa isang simpleng pagmumuni-muni sa transience. Paalalahanan ang iyong sarili na ang buhay ay mahalaga at marupok. Ang simpleng kamalayan na ito ay nagbabago sa lahat. Ginagawa nitong mas matindi ang bawat sandali, mas makabuluhan ang bawat pagkikita, mas malinaw ang bawat desisyon, para bang natututo kang tingnan ang buhay mula sa pananaw ng kawalang hanggan. Paano kung sa halip na matakot sa wakas, nakita mo ito bilang isang gateway tungo sa malalim na paglaya? Isipin ang pagtingin sa bawat araw bilang isang pambihirang pagkakataon, isang pagkakataon upang linangin ang pag-ibig at ganap na maranasan ng buhay.
Naniniwala ang mga Tibetan Buddhist na ang araw-araw na paalala ng impermanence ay lumilikha ng malakas na katatagan at panloob na kalinawan. Kaya kapag dumating na ang huling sandali, magiging handa ka, kalmado, mulat at handang bumitaw. Ang isa pang transformative practice ay Tonglen, isang Tibetan meditation para sa paglinang ng habag. Isipin ang paghinga sa pagdurusa ng ibang mga nilalang, dinadala ito sa iyong puso at bilang kapalit ay humihinga ng pagmamahal, pagpapagaling at liwanag. Mukhang simple, ngunit ito ay isang radikal na pagkilos. Binubuksan nito ang puso at nalulusaw ang ego. Ang Tonglen ay hindi lamang isang gawa ng kabaitan, ito ay isang espiritual na revolusyon laban sa paghihiwalay sa pagitan mo at ako. Ito ay isang direktang landas sa pagkaunawa na ang lahat ng mga nilalang ay konektado. Ang pakikiramay na ito ay hindi lamang isang birtud, ito ay isang pangangailangan para sa pag-navigate sa mga bardos. Sapagkat sa matindi, kadalasang nakasusuklam na mga pangitain sa kabilang buhay, ang isang pusong nakahanay sa pag-ibig ay maaaring magbago ng takot tungo sa pagpapalaya. Isaalang-alang din ng kapangyarihan ng mga mantra, sinaunang sagradong mga panginginig ng boses na binibigkas at pinagninilay-nilay sa loob ng milenya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga tunog. Ang mga ito ay mga frequency na nakahanay sa iyong isip sa mas mataas na estado ng kamalayan. Ang bawat pantig ay isang kasangkapan. Ito ay naglilinis, ito ay nakatutok, ito ay nakahanay. Isipin ang tahimik na konsentrasyon na lumitaw kapag inuulit mo ang isang mantra paulit-ulit. Sinasanay ng pagsasanay na ito ang iyong kamalayan para sa mga pagbabago sa pagitan ng buhay, kamatayan at muling pagsilang. Ang mga mantra ay kumikilos tulad ng mga espiritual na tinidor sa pagtune na umaayon sa iyong isip sa mga banayad na ritmo ng universo. Gumagamit ang mga Tibetan Buddhist ng mga mantra hindi lamang para maghanda para sa kamatayan, kundi higit sa lahat para mamuhay ng mas mabuti. Ginagamit nila ang kasanayang ito upang linangin ang higit na presensya, higit na intensyon at higit na koneksyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga mantra ay humuhubog sa kamalayan na kalaunan, ay naglalakbay sa mga bardos. Bumubuo sila ng mga gawi sa pag-iisip na nagbibigay daan sa isa na harapin ng buhay at kamatayan ng malinaw at walang takot. Ang mga gawi sa Tibet na ito ay higit pa sa mga espiritual na pagsasanay. Ang mga ito ay makapangyarihang kasangkapan para sa muling paghubog ng ating buong pananaw sa buhay. Kapag sinimulan nating tingnan ang bawat sandali bilang mahalaga, ang bawat aksyon ay magkakaroon ng mas malaking kahulugan. Lahat nagbabago. Ang mga maliliit na alalahanin ay nawawala at napalitan ng isang pakiramdam ng layunin, pag-iisip at kapayapaan sa loob. Ito ang tunay na kapangyarihan ng paghahanda para sa kamatayan habang nabubuhay. Wala na tayo sa awa ng takot o kawalan ng katiyakan. Sa halip, binibigyan tayo ng kapangyarihan, gising, mahinahon at handa sa kaalaman na kaya nating harapin ang susunod na pagbabago ng may kalinawan at dignidad. Isipin kung ang ating lipunan ay nagpatibay ng kahit isang bahagi ng salubing ito. Sa halip na supilin o matakot sa kamatayan, maaari nating yakapin ito bilang isang guro. Maaari tayong matuto mula rito at hayaan itong magkaroon ng positibong impluensya sa ating paraan ng pamumuhay. Sa Tibetan Buddhism, ang kamatayan ay hindi nakikita bilang isang wakas, ngunit bilang isang malalim na guro na naguudyok sa atin na mamuhay ng mas may kamalayan, matapang at may higit na debosyon. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa kamatayan, ngunit tungkol sa pamumuhay
nang may kamalayan na ang kamatayan ay parang natural na bahagi ng paglalakbay. Hindi kaya ang pagharap sa hangganan ng buhay ang susi sa tunay na kalayaan? Ang pilosopiyang ito ay hindi eksklusibong nakalaan para sa mga monghe sa malalayong monasteryo. Bukas ito sa lahat, sa sinumang handang tingnan ang buhay, hindi bilang isang pang-araw-araw na pangyayari, ngunit bilang paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Kaya bakit maghintay? Magsimula ngayon. Yakapin ang mga kasanayang ito at hayaan silang baguhin, hindi lamang ang iyong katapusan, kundi ang bawat sandali na humahantong dito. Ang pangunahing tanong ay, paano ka naghahanda para sa paglalakbay na ito at paano nito binabago ang paraan ng pamumuhay mo ngayon? Isipin na nakahiga ka sa iyong higaan, napapaligiran ng mga taong mahal mo, ngunit sa halip na katahimikan o hindi tiyak na mga salita, isang banal na tinig ang nagsimulang magsalita. Ang boses na ito ay hindi bumubulong ng walang laman na mga parirala. Ito ay nagpapakita sa iyo ng mga lihim ng isang paglalakbay na hindi nakikita ng iba. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita, ngunit isang espiritual na mapa para sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Isang mapa na nag-aalok ng direksyon, kahulugan, at kahit isang pagkakataon para sa pagpapalaya mula sa walang katapusang siklo ng muling pagsilang. Hindi ito fiction. Ito ay ang malalim na pagbabagong kasanayan ng paggamit ng Tibetan Book of the Dead, ang Bardo Tudol, bilang isang kasangkapan para sa malay na pagkamatay. Sa mga monasteryo ng Tibet, kapag may namamatay, isang espiritual na guro, isang lama, ang nakaupo sa kanilang tabi. Ang lama na ito ay isinasaloob ang mga turo ng bardo sa loob ng maraming taon. Sa mahinahong boses, binibigkas niya ang mga yugto ng paglipat na naghihintay sa kaluluwa pagkatapos umalis sa katawan. Ang mga salitang ito ay higit pa sa kaaliwan. Sila ay mga palatandaan, patnubay, liwanag sa dilim ng hindi alam. Ang tradisyong ito ng malaytao na pangangalaga sa katapusan ng buhay ay nagtataas ng kamatayan sa isang ganap na bagong dimensyon. Ito ay hindi nakikita bilang isang trahedya, ngunit bilang ang pinakasagrado at transformative ng lahat ng mga transition, isang sandali na puno ng malalim na kahulugan, karapat-dapat ng mas maraming pansin bilang kapanganakan. Ang mga tumitingin sa kamatayan sa ganitong paraan ay nawawalan ng takot at nagtatamo ng buhay. Ang diskarte na ito ay lubos na naiiba sa kung ano ang madalas nating nararanasan sa mga modernong kapaligiran. Sa lipunan ngayon, ang kamatayan ay kadalasang sinasalubong ng takot, pag-iwas o klinikal na neutralidad. Ito ay nahahati, pinamamahalaan at kadalasang bawal. Ngunit sa Tibetan Buddhism, ang kamatayan ay hindi isang marginal na kababalaghan, ngunit isang sinasadyang inihanda na paglipat isang mahalagang sandali ng espiritual na pag-unlad. Ang Bardo Tudol, nakilala rin bilang Tibetan Book of the Dead, ay nagsisilbing isang espiritual na kompas. Ginagabayan nito ang kaluluwa sa sunod-sunod na mga matitinding pangitain, nakasisilaw na mga ilaw, mapayapang Diyos, nakatatakot na mga demonyo, mga projeksyon na lumilitaw sa bardo pagkatapos ng kamatayan. Ang kahanga-hangang pananaw ng turong ito, gayunpaman, ay ang mga pagpapakitang ito ay hindi mga panlabas na nilalang o mga parusa, ngunit mga pagmumuni-muni ng sariling isip, mga pagpapahayag ng panloob na kalagayan, takot, pagnanasa at ilusyon. Ang Bardo Tudol ay hindi lamang isang ritual na teksto na binibigkas sa higaan ng kamatayan. Ito ay isang praktikal na gabay, isang tagahanap ng landas sa pamamagitan ng mga ilusyon na mundo ng isip. Itinuturo nito kung paano makita sa pamamagitan ng mga ilusyon
at kilalanin ang tunay na kalikasan ng kamalayan ng malinaw na liwanag na lumilitaw sa unang sandali ng bardo. Ang pagsasakatuparan na ito ay ang unang hakbang tungo sa pagpapalaya, ang espiritual na gabay na tumutulong sa namamatay na tao ay gumaganap ng mahalagang papel sa prosesong ito. Hindi sila isang ordinaryong kasama, ngunit isang bihasang navigator, pamilyar sa mga turo ng bardo. Sa isang mahinahon na boses at mahabagin na presensya, pinapaalalahanan nila ang taong nagbabago ng karunungan na nilinang sa buong buhay nila. Sa gitna ng napakaraming mga pangitain, iniangkla nila ang isip ng naghihingalong tao at malumanay itong ginagabayan pabalik sa malinaw na liwanag. Ang dalisay, primordial na kamalayan na higit sa lahat ng anyo, lahat ng takot at lahat ng ilusyon. Ang papel na ito ng gabay ay itinuturing na isa sa pinakamalalim na pagpapahayag ng pakikiramay sa Tibetan Buddhism. Ito ay isang gawa ng pinakamataas na debosyon, isang taong naglalakad sa tabi mo, tumutulay sa hangganan sa pagitan ng mga mundo at nagbibigay ng patnubay sa pinakamahalagang yugto ng pag-iral. Ngayon isipin ang mga tiyak na tagubilin na natatanggap ng taong naghihingalo. Ang mga ito ay hindi abstract na mga paniniwala, ngunit tiyak na mga tagubilin kung paano lumapit sa liwanag, kung paano manatiling malaya sa takot, kung paano makilala na ang lahat ng lumilitaw ay bahagi ng sariling isip. Ang namamatay na tao ay sinabihan na huwag matakot sa nagniningning na liwanag, ang liwanag na lumilitaw kapag ang kamalayan ay nagsimulang humiwalay sa pisikal na katawan. Sa halip na isipin ito bilang pagbabanta, pinapayuhan silang yakapin ang liwanag na ito, na kilalanin kung ano talaga ito, ang tunay na diwa ng espiritu. Ang bawat hakbang ng panloob na paglalakbay na ito ay inilalarawan sa Bardo Thodol, mula sa mapayapang mga Diyos na nagtataglay ng habag hanggang sa mga galit na mga figura na walang iba kundi mga pagmumuni-muni ng ating mga nakatagong takot. Ating mga pagnanasa, ating hindi nakikilalang panig ng anino. Isipin kung gaano kaiba ang iyong sariling karanasan sa kamatayan kung natutunan mong huwag harapin ang mga pagpapakitang ito ng may takot, ngunit kilalanin ang mga ito bilang mga mga pagkakataon para sa pananaw, pagbabago at sa huli pagpapalaya. Sa kanluraning pag-iisip, ang pagkamatay ay kadalasang binabawasan sa isang purong medikal na proseso, mga makina, gamot, katahimikan,